Ito po yung pinakamaganda. Sabi po ng Genesis chapter 50 verse 19. What the enemy meant it for evil, God meant it for good. Yung ginawang masama ng kaaway, yung ginawang masama na inyong ginawa sa akin, ginawang mabuti ng Panginoon. Ang gusto kong sabihin mga tatay, meron tayong mga pamamaraan minsan na hindi naging effective at may mga tila baga hindi magandang nangyayari sa atin. Gusto kong sabihin sa inyo, yung tila baga hindi magandang nangyayari sa inyo, kayang gawing positibo, kayang gawing maganda ng Panginoon sa bandang huli. Alam niyo po mga tatay, palagi ko itong sinasabi every time na ako po'y nag-speak sa crowd, sa mga government employees at sa mga iba pang mga NGOs. Sinasabi ko ito palagi, failure is not an opposite of success. Ang kabiguan ay hindi kabaliktaran ng tagumpay. No. Ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Paano mo nasabing ikaw ay nagtagumpay kung wala kang pinagdaan ng pagsusubok? Paano mo nasabi ang Diyos ay nagpapala kung wala kang pinagdaan ng kahirapan at inangat ka ng Panginoon? Paano mo masasabi ng totoo sa buhay mo na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka nakaramdaman at pinagaling ka personal? Ang ibig natin sabihin, ang kabiguan na ating naranasan o mararanasan o naranasan sa ngayon, hindi po yan kabaliktaran ng tagumpay. Bahagi yan mga kapatid. Bahagi yan mga tatay yan sa tagumpayan. Meron tayong mga pamamaraan pero iba ang pamamaraan ng ating dakilang Panginoon. Iba, masyado kong malayo, masyado kong maliwanag. Kaya nga mga kapatid, mga tatay, kasi po sa Bible, hindi tayo inutusan ng Biblia na unawain po natin yung lahat ng pamamaraan ng Panginoon. Wala pong ganun talata. Bakit? Kasi nga, kahit tayo kahusay, kahit tayo kagaling, hindi natin lubos sa unawaan yung kanyang mga pamamaraan. Yung kanyang kalooban, yung kanyang salita, alam natin. Pero yung pamamaraan ng Panginoon, hindi natin lubos na maisip. May mga pagkakataong gano'n. Dahil ang itinuro sa atin, magtiwala sa Kanya. Hindi tayo tumulungan, unawain natin yung mga pangyayari. Dahil may mga pagkakataon hindi talaga natin unawaan. May mga pagkakataon question talaga sa isipan natin yung mga nangyayari. May mga marami tayong tanong, bakit? At isa pa sa heartbreaking Pastor Nomer, heartbreaking experience, matapos kang gumawa ng trauma, matapos kang nagpakita ng kabutihan, kagandaan loob, biglang sa madaling kwento, yung ginawa mo kabutihan, ang ginanti ay masama. Heartbreaking po yun. Matapos ka nagpagal, matapos ka naghirap, ang ibinalik hindi maganda. Nakakadurog. Minsan may mga tanong na, Lord, bakit? Pero part ng plano ng ating Panginoon. Meron siyang pinagdadala sa atin. Hindi man natin minsan naunawaan yung mga pamamaraan ng Panginoon kasi nga iba ang strategy ng ating Panginoon kaysa sa ating pamamaraan. Ang sinabi po sa ating malinaw ng Panginoon, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig, huwag kang umasa sa iyong sariling kaunawaan o karunungan. Sa lahat ng iyong lakad, sa lahat ng iyong plano, kilalanin mo siya at ituturo niya sa iyo ang iyong landas. Ang ibig lang sabihin, pag marunong tayo magtiwala at kumilala sa Panginoon, hindi ka maliligaw na landas, hindi ka malilis at hindi ka mapapahanap mga kaya. Let us learn to trust Him. Let us learn to acknowledge Him in everything we do.